Hi, I'm Aldin Sibel from 9 Kakawate at ngayon ay ako ay mag-disassemble ng PC at mag-a-assemble. At sasabihin ko na din kung ano ang mga steps nito. Una ay slide muna natin ang ating PC. Itumba muna natin. At ang unang step dapat ay tanggalin ang system pan. Kaso ang system pan ay nasa loob kaya ang una muna natin tatanggalin ay ang outer shell. Tanggalin muna natin yung dalawang screws sa gagawin niya. Dalawang screws. Tapos, slide lang natin. At labag natin ang screws sa tinanggalan natin para hindi natin siya makalimutan. At ang next ating gagawin ay ang system pan nga. Kaso ang system pan natin ay nakapix na dito sa gilid. Tama dito. Pakita mo. Yan, nakapix na po siya. Kaya ang tatalo na tayo sa power supply unit. Tanggalin muna natin ang mga screws ng ating power supply. Yan. Yan. Dito. Tanggalin muna natin ang mga connector nito. Mga kinakabitan ng ating power supply unit. Ito, pag tatanggalin nyo to ay pipindutin nyo lang yung lock nya, tapos zigzag lang. Yan, parang ganito. Yan, matigas po siya kasi pero matatanggal po yan. Tigas ah. Ayaw ata magpatanggal ah. Zigzag lang. Yan. Tanggal na po siya. Tula lang po natin yung power supply natin. Tula lang po natin dito. At iangat. May naiwan pa na isang connector dun. Isa. Kain na lang natin. Naiwan pa na isang connector dito sa kabila. Kaya isiro muna natin. Nakaipit po palang mga wire niya dito sa kabila para hindi madaling matanggal. Ipit ka dito sa kabila dito. Pagkatanggal po niyan, ito po, nakaipit po siya. Kaya ayaw po niyang matanggal. Pagtanggalin po muna natin to. At kabit po natin siya. Kasi hindi po ito kasama sa tatanggalan natin. Tulak lang. Screws na natin. Kabit na natin yung mga screws niya. Eh. Alam. Yan. Bit na muna natin ang mga screws.
Kasi balik na po natin siya sa pagkakatumba niya. Tanggalin na po natin ang power supply unit. Dahan-dahan na po natin. Kasama na po sa tatanggalin natin ang nasa hard disk drive natin. Floppy disk drive pa lang. Pagkatanggal po niyan ay lalapag lang po natin siya sa hindi magagalaw na face. At yung mga screws na tinanggal natin sa kanya ay kakabit lang po natin. At ang next step po natin ay ang mga data cables. Ayun na po. At natanggal nga po natin ang mga data cables niya. Kaya tatanggalin na po natin ang hindi. Ito pa po pala. Tanggalin natin tong SATA. Yan. Yung iba natanggal na po. Lalapag lang po natin dito. Tatanggalin na po natin ang ODD, FDD at HDD. I-scroll lang po natin dito sa taas. Dahil ito po ay ang nakakabit na lang po ay hard drive na lang po. Kaya ang hard drive na lang po ang tatanggalin natin. Scroll lang po natin siya. Yan. Alayin lang po natin. Mga nakakabit po. Ay! Tayo matanggal. Nakasiro pa ba sa baba? May nakasiro pa sa baba. Kailangan ulit nating itanggal yung pang likod. Kasi may nakasiro pa siya sa baba. Kasi po ang PC na to ay ginagamit po namin sa bahay. Ilang beses na itong pinaayos. Ngayon ay sira na naman. Kaya ang nag-aayos ay kinakabit po niya ng ayos ang mga pagulit natin ulit. Yan. Ang tatanggalin po natin dito ay ayun, yung screw na yan. I-screw lang po natin. Ito lang. Screwin lang po natin. Kunin lang po natin yung tatanggal natin yung screw sa kanya. Ibabalik na po natin siya sa pagkakahiga. Dahan-dahan. Yan. Tanggalin na po natin ang kanyang HDD. Dahan-dahan lang po. Sa gilid lang po ang hawak. Po ay napaka-sensitive po nito. Alapag lang po ulit natin dito. Ilapag lang po natin ng mga screw na natanggal natin sa kanya dito. Tapos, ang next na tatanggalin natin ay ang mga connector. Itong mga connector na to ay itong mga audio, USB, itong mga power Ang pagkatapos niyan ay yung cooling system. Kaso ang cooling system natin ay nakapix na. Kaya hindi natin siya matatanggal. Pati ang CPU ay hindi na matatanggal dahil nakapix ang kanyang CPU pan. Kaya magja-jump na tayo sa RAM o Random Access Memory.
Pakita mo. Kaya, tatanggalin mo lang ang dalawang pipindutin mo lang. Kukunin mo na. Yan. Medyo sensitive lang po ito, kaya ingatan po natin ang paghawak dito. Yan. Ilapag lang po natin ulit sa shape na lalagyan. Ang next step po natin ang video card. Since wala po itong video card, ay magja-jump na po tayo sa motherboard. Tatanggalin na po natin ang motherboard. Screen lang po natin ang mga nakakabit sa motherboard. Yan. Ang hirap po hanapin kasi kakulay niya eh. Tanggalin na po natin lahat yan. Makita mo. Yan. Kung may isa pa. Ayun. Saan pa yan? Hindi natin matatanggal. Hanapin lang po natin ng iba pang mga screws. Diba kung meron ako dito. Okay na po ba? Meron pa. Yun. Yan. Tapos, ingatan nga po natin ang paghawak dito. Since natanggal na po ito, tapos na po ang ating pag-disassemble at dadako naman po tayo sa assemble. Ngayon, tapos na tayo mag-disassemble, kaya tayo naman ay mag-assemble ng PC. Since ang motherboard natin ay naka-fix na ang CPU pan at ang CPU ay hindi natin natanggal ang CPU dahil ang CPU pan ay naka-fix. Kaya naman ay dediretso na lang natin siya ikabit sa ating system case. Yan, dahan-dahan lang. Yan. Tapos kabit muna natin yung mga screws niya. Saan na ang natin? Mga screws, kabit muna natin bago natin iikot. Para isang natin isa-isa. I-screw na natin siya. Parang kulang ng isa. Screw na natin siya, guys.
ba ako dyan? At kabit nga natin ang mga connector niya. I-attach nga natin ang mga connector. Tulad nitong audio port at USB port. Una ay audio. Yung mga nakasulat naman yan, kaya makikita natin kung saan natin nalagay ang bawat isa. Audio port, USB. At ang mga power niya. Inaiwan pa pala tayong isang screw sa motherboard. Kaya ikakabit muna natin siya para mas safe ang ating motherboard. Yan, dadako na ulit tayo sa pagkabit ng mga connector. Yan. May mga nakasulat naman, kaya madali na lang natin itong makakabit. Yan, unahin natin ang power SW. Yan, may nakasulat. Ang next ay ang reset. Reset. Next ang mga power LED niya. Positive at negative. At ang HDD LED. Ay. Yan, since okay na, dadako naman tayo sa next step. Ang video card. Since wala tayong video card, ay wala tayong makakabit na video card. Kaya, dadako na tayo ulit sa next step. Ang RAM naman ang ating ikakabit. Ito po yung RAM natin. Yan. Dahan-dahan lang po. Ito, pakita mo. Yan to po magkabit ng RAM. Ipipit mo lang po siya dyan. Sabay. Kabit na natin rin. Sabay didiinan mo lang po. Hanggang sa marinig nyo po, yung parang may nag-leak po siya. Yan, ganyan. Ayan, narinig nyo po. Tsaka ito pa po. Yan. Pag may nag-click na po, okay na po siya. Ang next step ay ang mga data at SATA cable. Since ito po siya. SATA cable. Dito po siya nakakabit. Kamay. Yan. Nakakabit na po natin siya. At ang next step na po natin ay ang mga ODD, FDD at HDD. Since HDD lang meron tayo, ay HDD lang ang ating makakabit. Kaya ito, papasok na po natin siya. Panatilihin lang po natin ang tamang pagkakakabit niya. Yan. Dahan-dahan lang po. Yan. Pag nakabit na po siya na ganyan, kabit na po natin ang kanyang mga screws. Yan.
Pag nakabit na po ang mga kanyang, meron pa po kasing screw sa baba tayong tinanggal kanina. Kaya babaltanin po natin siya. Yan. Hanapin nga po natin dyan yung pinagtanggalan natin. So, ito po siya. Yan. Kakabitan nga po natin ulit siya dyan. Yan. Kakabit nga po natin ulit dyan. Ay! HDD na lang po kasi meron tayo eh. Babalik na po natin sa pagkakaslide niya. At ang next step natin naman ay ang PSU, Power Supply Unit. Medyo madami po siyang mga kabit po muna natin tong SATA cable sa ating yun ang nakatawad. Yan, nakakabit na po siya. Kaya, ikakabit naman po natin itong power supply. Ay, tap. Tamang pagkabit po nito ay dahan-dahan naman po natin. Sensya na po kayo sa background music natin. Kasi po, may batang maulit po dito. Yan. Kabit na po natin ulit ang mga screws niya. Ay, saan na yung... Pang! 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 Yan. Kabit na natin. Hindi ka makuwagi. Yan. Kakabit po muna natin ang mga screws niya. Meron pa pong last ito. Kabit po natin. Kabit po natin. Yan. At next, ikakabit na po natin ang mga dito. Ang mga cables at mga pagsasaksakan nitong ating power supply unit. Isa-isahin na po natin. Lusot lang po natin sa dito. Gabit na po natin isa-isa. Una ito, pakita mo. Ito. Yan. Ito.
pang sa pan. Yan. Hindi na po pantay-pantay kaya hindi siya kumakabit. Yan, kumabit na siya. Itong last. Yan, isipin muna natin kung saan ito nakalagay. Ay! Kasama na po pala ito dito sa ating pan. Kaya okay na po. At isasara na po natin ang kanyang outer case. Ito po. Unahin po muna natin dito sa ibabaw. Ito po ang sa ibabaw. Linisan lang po muna natin. Kasi medyo madumi po siya. Yan. Tulad ng ginawa natin kanina, patong lang po natin dyan at islide lang po natin ng konti. Kabit na po natin ang mga screws niya. Yan. Ang kabila. At tayo natin at ipatumba sa kabila. Ikabit din ang outer shell dito. Dito lang po yan. Kabit na po natin ang mga screws niya. Yung isa. At ayun, tapos na po ang ating pag-disassemble at assemble ng PC. Salamat po.